Sinadya ba ni Kusa na buhayin si Jaguar de Sol o nagkataon lang na nakusurvive ito mula sa Ohara? Ngayong direkta na nating nakita si Sol at nabigyan pa tayo ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga pangyayari sa Ohara incident, mukhang may sapat na tayong impormasyon para masagot kung sadya ba ang nangyaring pagkabuhay ni Sol. Pero higit pa rito, importante rin ang pag-usapan kung meron bang mas malalim na motibo sa mga aksyon ni Kusa noong araw na yon. Ano ang filosofiya niya? Bakit niya pinataka si Robin? Ano ang mga magiging susunod niyang aksyon? Yan nga ang mga tanong na sasagutin natin ngayong araw. Ngayon, diretso na tayo agad sa tanong. Sinadya nga ba ni Kusa na buhayin si Sol or coincidence lang ba ang kinalabasan? Sa chapter 1133, ibinunyag nga ni Sol kung anong nangyari sa Ohara incident matapos siyang ipagyelo ni Kusan. Bigla na lang raw siyang nagising dahil nalulunod na siya sa gitna ng karagatan at muntik pa nga siyang matuluyan. Alam nga natin na may malawakang pagsunog na nangyari sa Ohara noong araw na yon bilang resulta ng pag-atake na nangyari at para na rin mabura ng world government ang mga libro na naiipon ng mga scholars. Mukha raw na umabot ang mga apoy na ito sa lokasyon ni Sol at tinunaw ang yelong nakabalot sa kanya. Habang natutunaw yung yelo ay unti-unti rin raw siyang natangay sa karagatan. Maswerte na lang daw na nagising siya bago siya tuluyang malunod. Buti na lang talaga wala siyang devil fruit. Kaso lang, itong mga apoy na sumagip sa kanya ay nagdulot rin ng pinsala sa katawan niya at nagtamo nga siya ng mga permanenteng burn scars. Ito nga ang dahilan kung bakit nakita natin na balot siya ng mga bendahe sa mga flashback. Ngayon magdiretsuhan na tayong lahat. Kung ginusto talaga ni Kusa na mamatay si Sol, hindi na ito mabubuhay pa. Napakaraming paraan para tapusin ang buhay niya, lalong-lalo pa dahil sa lakas ni Kusan. Pero sa dinami-dami ng paraan, pinili pa talaga ni Kusan yung paraan na malaki ang tsansa na hindi matutuluyan si Sol. Nakita nga natin sa Long Ring Long Island na alam ni Kusan ang limitasyon ng mga yelo niya. Noong pinagyelo niya si Robin, direktahan niyang sinabi kay Luffy na huwag mag-alala dahil buhay pa ito. As long as hindi mabasag yung yelo bago ito matunaw, mabubuhay pa si Robin. At matapos niyang pagyeluhin rin si Luffy, sinabi niya rin na hayaan niya itong mabuhay bilang kabayaran sa pagpapatumba nito kay Crocodile. Kaya makikita natin na pattern na talaga ito ni Kusan. Kapag gusto niyang buhayin ng isang tauhan, pinagyelo niya sila at iiwanan dahil alam niya na hindi naman nila ikakamatay ito. Mas lalo pa itong malinaw sa Ohara incident dahil kitang-kita naman ni Kusan yung mga kumakalat na pagsunog noong panahon na yon. Alam niya na sa pagkalat ng mga apoy, mas mapapainit ang kapaligiran at mas mapapabilis pa ang pagtunaw ng mga yelo. Bukod pa rito, alam nga natin na naging malapit na magkaibigan sila ni Sol sa panahon nila sa Navy. Kaya bukod sa may emosyonal na motibasyon si Kusan para patakasin ang kaibigan niya, alam niya rin ang lakas at limitasyon ni Sol. Siguradong alam niya na hindi sapat ang mga apoy at kahit pa ang karagatan para patayin si Sol, na hindi lang isang giant kundi isa pang dating Vice Admiral ng Navy. Kaya kahit nasugatan pa si Sol at mukhang muntik pang matuluyan, siguradong natansya ni Kusan na makakasurvive ito. Yun nga lang namataan si Kusan ng ibang mga Marines na kinakausap at nilalabanan si Sol. Kapag diretsuhan niya lang na pinatakas ito, maaaring paghinalaan si Kusan bilang kasabwat ng ginawang pagtatraidor ni Sol. Kaya kung gusto niya talaga itong patakasin, kailangan gawin niya ito sa paraan na hindi mahalata ng ibang tao na sinadya niya. Dito nga naging perpekto ang kanyang ice time capsule technique. Pinagyelo niya si Sol sa harap ng lahat. Tiyak na maraming nakakita nito lalo pa dahil sa laki ni Sol bilang higante. At dahil buong-buo nga siyang balot na ng yelo, maraming nag-assume na patay na siya at hindi na siya pinansin. Kahit na mabuhay siya at magpakita pa sa hinaharap, maaaring ipalusot ni Kusan na ginawa niya ang buo niyang makakaya upang patayin ito at minalas lang talaga na hindi ito natuluyan. Bago tayo magpatuloy, kung nag-enjoy kayo sa mga ganitong klaseng analysis tungkol sa mga kaganapan sa One Piece, mag-subscribe ka na sa ating channel dahil marami pa tayong mga tanong at konseptong susuriin sa hinaharap. Ngayong nasagot na sadya ang pagpapatakas kay Sol, punta naman tayo sa susunod na importanteng tanong. Anong motibo ni Kusan kung bakit niya pinatakas si Sol? Simpleng naawa lang ba siya sa kaibigan niya o may mas malalim pa ba na dahilan? Para masagot yan, kailangan natin pag-usapan yung filosofiya ng dalawang Vice Admirals. Malalim kasi ang pinag-awayan nila at naging magkasalungat ang filosofiya nila tungkol sa mga Ohara scholars. Simulan natin kay Kusan. Kilala naman natin siya. Hindi lang siya bastang sunod-sunuran lang sa world government. Meron din siyang sariling bersyon ng hustisya na nais niyang ipatupad. Pero kahit medyo brutal ang naging aksyon ng mga Marine sa Ohara, medyo sang-ayon si Kusan sa pamamaraan na ito. Kung isipin kasi natin, may punto rin naman ng mga Marines. Nakapaloob nga kasi sa mga poneglyph ang lokasyon at impormasyon tungkol sa mga ancient weapons. At alam naman natin kung gaano kadelikado ang mga ito. Bawat isa sa mga armas na ito ay kayang bumura ng mga isla sa isang iglap. Kaya isipin nyo na lang kung anong mangyayari kapag napunta ito sa mga masasamang kamay. Ilang inosenteng buhay kaya ang madadamay. Kaya nga tahasang ipinagbawal ng world government ang pagsasaliksik tungkol sa mga poneglyph.
at malinaw na ipinahayag na parusang kamatayan ang ipapataw sa mga lalabag sa batas na ito dahil alam nila na maraming buhay ang maaaring mawala kapag nahanap ang mga ancient weapons. Pero kahit alam na nga nilang bawal, ipinilit pa rin ng mga taga-Ohara na pag-aralan ng mga poneglyph. Pinili pa rin nilang ipagpatuloy ang mga aksyon nila kahit alam nila na labag ito sa batas at alam nila na may potensyal na ikakapahamak ito ng mga inosente. Kaya sa point of view ng mga Marines, nararapat lang na maparusahan ng mga Ohara scholars. Sinabi na nga labag sa batas pinilit pa rin. Bakit di na lang sila sumunod sa gobyerno? Kahit pa kailangan nilang patawan ng death penalty ang mga simpleng researchers lang, mas mabuti pa rin ito kaysa mapahamak pa ang milyong-milyong inosenteng mamamayan na sumusunod naman sa batas. Ganito ang naging pananaw ng Navy. At sumang-ayon rito si Kusan. Naniniwala siya na kahit papano, hustisya pa rin ang pinapatupad nila sa Ohara. Syempre, alam naman natin na may mas malalim talaga na motibo ang Celestial Dragon sa pagbabawal nila ng pag-aaral ng history at poneglyph. At tanging palusot lang itong mga dahilan nila tungkol sa ancient weapons upang itago ang totoo nilang motibasyon. Pero kahit na palusot lang ito, hindi naman necessarily na hindi na ito totoo. Totoo naman talaga na delikado ang mga ancient weapons. Kaya nga maraming Marines, kahit pa yung mga mabubuti, ay naging sang-ayon sa patakarang ito. Sa pananaw nila, pinapanatili lang nila ang kapayapaan at pinaparusahan ang mga lumabag sa batas. Ngayon, tingnan naman natin ang filosofiya ni Jaguar de Sol. Noong una, medyo sang-ayon pa siya sa punto ng Marines at ng world government. Pero noong nakilala niya na ng lubusan ng isa sa mga scholars na si Nico Olvia, na-realize niya na hindi naman talaga masama ang mga scholars na binansagan ng world government bilang mga demonyo. Kaya imbes na bulag-bulagang sumunod na lang sa world government, nagsimula na siyang magtanong. Sabi niya, ano bang pruweba natin na masama talaga ang nakalagay sa mga poneglyph? At kahit pa nakasulat rito ang lokasyon ng mga ancient weapons, anong patunay natin na hahanapin at gagamitin talaga sila ng mga Ohara scholars sa masama? Kung matibay ang patunay natin, edi okay, ilabas natin ang patunay at parusahan natin sila. Pero kung wala naman tayong patunay na mailalabas, bakit natin paparusahan ng mga researchers na nag-aaral lang naman? Hindi lang naman puro ancient weapons ang laman ng mga poneglyph. May mga mahalaga rin itong impormasyon tungkol sa kasaysayan. Hindi ba nakakabuti sa mundo na malaman natin ang history para matuto tayo mula sa pagkakamali ng nakaraan? At isa pa, kung totoong delikado itong mga ancient weapons, bakit hindi makipag-partner ang world government sa mga scholars? Para mabantayan natin sila ng husto at masigurado na lahat ng matutuklasan nila ay magagamit sa mabuting paraan. Matapos niyang sabihin ang lahat ng ito, sinabihan na lang siya ni Fleet Admiral Sengoku na wag nang magtanong at sumunod na lang sa gobyerno. Dito na namulat ang mata ni Sol. Namulat siya na bintang lang sila ng bintang nang wala namang patunay. At ang malupit pa, parusang kamatayan agad ang ipapataw nila nang wala man lang ebidensya. Wala namang ebidensya na tungkol talaga sa ancient weapons ang mga poneglyph na inaral ng Ohara scholars. At kahit pa totoo ito, wala namang ebidensya na plano talagang hanapin ng mga Ohara scholars sa mga ito. At kahit pa mahanap talaga nila, wala rin namang ebidensya na gagamitan ito sa masama. Hindi pa naman nila alam kung anong eksaktong forma ng mga ancient weapons. Baka naman may paraan para gamitin ang mga ito para sa ikabubuti ng mundo. Lahat ng bintang nila ay puro theory nomi lang. At ito nga ang naging paninindigan ni Sol. Hindi siya handang kumitil ng maraming buhay para lang sa mga haka-haka na walang basihan. Ito nga ang naging filosofiya ng dalawang magkaibigang Vice Admirals. Magkasulungat ang pananaw nila patungkol sa nangyari sa Ohara. Pero kung susuriin nating mabuti, parehas naman silang may punto. At parehas may posibilidad na magkatotoo ang mga sinasabi nila. Maaaring magkatotoo yung hinala ni Kusan na may ilang Ohara scholars na magbigay daan upang magamit ang mga ancient weapons sa masama. Kahit pa hindi yung mga scholars ang direktang maghanap, maaari silang gamitin o baka nga i-torture ng ibang masasamang tauhan para makuha ang mga nilalaman nila. Pero posible rin na yung kabaliktaran na punto ni Sol ang magkatotoo, na hindi naman mag-focus sa mga scholars sa ancient weapons at manatiling nakatago ang mga ito. At bagkus mag-focus sa mga scholars sa ibang aspeto ng kasaysayan na nakapaloob sa mga poneglyph at magresulta ito sa pag-unlad ng mundo. In short, noong araw ng Ohara incident, wala naman sa kanila ang nakakasigurado kung ano talaga ang mangyayari. Kaya nga noong araw na yon, hindi completely nakumbinsi si Kusan sa mga sinabi ni Sol. Nagulat at nasobrahan siya sa aksyon ni Sakazuki na bombahin pati yung evacuation ship ng mga inosenteng mamamayan. Pero para sa mga aktual na scholars na direkta talagang lumabag sa batas, naniwala pa rin si Kusan na deserve nila ang kaparusahan para sa mga aksyon nila. Pero kahit hindi siya completely nakumbinse, nagkaroon ng maliit na pagdududa sa puso ni Kusan na baka may punto si Sol, na baka si Sol talaga yung tama. At dahil nga sa pagdududang ito, hindi niya magawang tuluyang patayin ang kaibigan niya. Bakit naman niya tutuluyan si Sol kung siya mismo hindi rin sigurado kung ano ba ang tama? So ano kaya ang solusyon para masagot ang mga pagdududa ni Kusan? Ano pa edi maghanap ng experiment. Ito nga ang isa sa mga dahilan kung bakit hinayaan ni Kusan na makatakas rin si Nico Robin mula sa Ohara.
Kahit pa isa lang bata si Robin noong panahon na yon, tandaan natin na isa na siyang ganap na scholar ng Ohara. Naipasa na niya ang kanyang archaeology exam at kaya niya na rin magbasa ng mga poneglyph. Kaya kasing guilty rin siya noong ibang scholars na lumabag sa batas. Kaya bukod sa pagrespeto sa kagustuhan ni Sol na mapatakas si Robin, interesado rin si Kusan na malaman kung sino nga ba sa kanila ni Sol ang tama at sino ang nagkamali. Kapag lumaki si Robin at hinanap niya ang mga ancient weapons at ginamit sila sa masama, ibig sabihin tama nga si Kusan. Tama nga siya na nararapat lang na parusahan ng mga Ohara scholars para sa kapakanan ng mga inosente. Pero kung lumaki si Robin, pero hindi naman niya ginamit ang mga ancient weapons para sa kasamaan at kabaliktaran pa nga ay ginamit niya ang mga kaalaman niya sa kabutihan, ibig sabihin tama si Sol. Tama si Sol na kawalang katarungan ang ginawa ng mga Marine sa Ohara at mga scholars doon. Kaya si Robin talaga yung susi upang mapatunayan kung alin ba sa dalawang pilosopiya nila ang tama. Kaya nga kita natin na sinubaybayan talaga ni Kusan ang mga galaw ni Nico Robin. Gusto niyang malaman kung ano ang gagawin nito sa taglay niyang kaalaman. At kapag nakita ni Kusan na balak itong gamitin sa kasamaan, nakahanda siya na personal niya mismong papaslangin si Nico Robin bago pa may mga inosenteng mapahamak. Pero laking gulat siguro ni Kusan noong nakahanap si Robin ng mga permanenteng kaibigan na hindi lang siya ginagamit dahil sa kakayahan niyang magbasa ng mga poneglyph, kundi minamahal talaga siya at handa siyang protektahan. At tila ba nakatadhana, isa sa mga kaibigang ito ay hindi lang random na tauhan kundi apo pa ng mentor ni Kusan na si Monkey D. Garp. Hanggang ngayon, sigurado nag-aabang pa rin ito si Kusan kung ano magiging resulta ng pagpapatakas niya kay Robin. Mapapakawalan kaya mga ancient weapon sa mundo? May madidiscovery bang importanteng kaalaman si Robin tungkol sa nakaraan? Paano kaya makakaapekto ang mga ito sa mundo? Ikakabuti ba o ikasasama? Sabayan na lang natin si Kusan na abangan yan. Sa kasulukuyan, tumiwalag na nga si Kusan sa Marines at sumali sa Blackbeard Pirates. Pero yung pagkadismaya niya sa Navy ay hindi lang naman nagsimula pagkatapos nilang maglaban ni Sakasuki sa Punk Hazard. Simula pa lang ng Ohara incident ay nagkaroon na ng maraming pagdududa sa kanyang puso. Alam nga natin na dati siyang may personal na motto na Burning Justice. Pero pagkatapos ng pangyayari sa Ohara, nagbago na ito sa Lazy Justice, na para bang tumamlay at nawalan na siya ng gana sa hustisya ng Navy. Kaya mukhang naging malaki talaga ang epekto ni Sol at Robin sa personal na filosofiya ni Kusan. Ngayong opisyal na siyang umalis ng Navy, mukhang hindi na lang siya simpleng nag-aantay na lang ng sagot ni Robin. Mukhang aktibo na rin siyang naghahanap ng mga sagot sa mga sarili niyang katanungan. Kung ano man ang eksaktong layunin niya sa pagsali sa Blackbeard Pirates, hindi pa nga malinaw. Pero nakakatiyak ako na may kinalaman ito sa paghahanap niya at pagpapatupad ng sarili niyang hustisya. Kayo sa tingin niyo, sang-ayon ba kayo na sinadya talaga ni Kusan na buhayin si Sol o nagkataon lang? Ano sa tingin niyo ang magiging papel ni Sol at Kusan sa final saga? Magkikita pa kaya sila sa hinaharap? I-comment mo na lang yan sa baba. Pinadaanan nga natin ngayong araw ang hustisya at filosofiya ni Kusan. Pero kung interesado kang pag-usapan kung ano ang klase ng hustisya ni Fleet Admiral Sakasuki at kung ano ang kanyang magiging reaksyon kapag nalaman ang plano ni Imo, panoorin mo na ang video natin tungkol dyan.